Matagal pala yan, Mi. La Fuerza. Okay. Ang balol na ako. Ang sinasabi niya ay ang healing process natin. Ganito kasi ang mismo nangyari ha. Nagpatanggal tayo ng silicone oil and then sinabay na yung mata natin para sa fox eye. And then, ang baba natin ay may sugat, may tahi sa ilalim. Kasi yung silicone na namuo dito sa baba natin 20 years ago ay masyado nang matigas. So, tinanggal na siya. So, medyo lumit na yung baba natin. Sinabay na yung, anong tawag sa taba dito? Baby fats. Double chin. So, kaya ayan, medyo nawala na rin siya. Okay? So, matagal pala yan. Nagpagawa tayo, nagpatanggal tayo, nagpa-opera tayo ay noong October 30. Yan ang saktong date. So, supposed to be, dapat matanggal ang tahi within 1 week. So, actually, bukas yung tahi natin. Ang tingin kong dahilan, kaya ayaw mag-heal nung sugat, nung tahi sa baba at paulit-ulit na susugatan, hindi matuyo-tuyo, ay dahil sa bandage. Kapag kasi nagpa-lipo face o kahit sa ang lipo ng katawan, nagsasagi yung skin, kailangan magdikit siya at madidikit mo lang yan gamit ang bandage. So sa tuwing binabandagean ko yung mukha ko at kumakain ako, nakabandage siya, gumagalaw yung ilalim. Ito yung observation ko lang ha. At sa tuwing tatanggalin ko siya na bago ko gawin yun ay patuyo na, nagiging sariwa ulit at nagdudugo ulit at hindi na siya gumaling-galing, no? Pero hindi mo pwede kasing tanggalin ang bandage. Paano magdidikit yung face lipo mo, yung skin na naghiwalay? Ang pinaka way lang doon is yung bandage. So medyo mahirap siyang part. No, so ang ginawa ko nakaraan is tape tayo, tinape ko siya pataas. Yun ang feeling kong way para gumaling itong sugat sa baba. No, na medyo naging effective naman kahit paano. So today is November 20. Ngayon lang tayo natanggalan ng tahi sa baba. I think pang-apat na balik ko na ata kanina. And then yung sa anit natin, yung stapler, konti lang ang natanggal kasi sariwa pa daw. To be honest, may fault ata, hindi ko sigurado ha. Kailangan pala nililinisin sa anit. Since 2 weeks ago, yung tanggalan tayo ng tahi, nagdugo, hindi ko lang ho ikonontent, pero grabe ho ang lawa ng dugo dito. At kala ko talaga tigok na ako kasi ilang minutes nang tumataga siya kahit anong lagay ko ng towel, damit, nagpupula kagad. So, tagas na tagas talaga. Ay, nagka-phobia ako. So, hindi ko alam, hindi ako masyadong nakoryo na kailangan pala linisin ang stapler ng anit. Kaya ang dahilan ay masyadong bumagal ang healing process ko. Kasama na rin siguro dyan yung edad natin kasi tumatanda tayo. Dati kasi gada nagpapa-opera tayo, matigas ulo natin. Naligo tayo sa ulan after, galing kagad. So, ngayon kailangan ibayin na natin. Kailangan magtutok, focus sa description kung paano mo aalagaan ang sarili mo habang nagpapagaling ka. Yan ang nawala sa akin. Pero yung sa linis kasi, siguro nga may pagkakamali nga ako kasi hindi ako masyadong naging matanong. Hindi rin ako kasi ako masyadong na-koryo. Hindi rin ako masyadong na-briefing, no? Ang pagkakaintindi ko kasi is ang lilinisin lang isugat. I-wash yung buhok. Akala ko ang concern lang doon ay para sa yung kairitahan mo kasi hindi ka naliligo. Hindi ko alam na kailangan pala, ganun pala ang gagawin. Kailangan pala laging lilinisin para sa healing, yung sa anit. So, dito naman sa baba, hindi ko na siya masyadong nalinis after nung naputukan kasi nagka-phobia talaga ako. Every time na tinatanggal ko yung bandage ko, natatakot ako na baka may tagas na naman. Nagka-trauma ako. No? So, ganun nangyari. Sobrang tagal niya na talaga. Actually, babalik pa ako kasi may naiwan pang stapler. At kailangan ko itong linisin lagi. Kailangan ko alagaan. So, napakatagal talaga ng process. Depende yan sa edad ng tao. Sa comment mo na matagal pala yan, Mi, depende yan sa taong nagpa-opera. Yung healing power ng isang tao, kung gaano siya tatagal. Kasi nung kabataan ko, hindi ganito. Sobrang bilis lang at kahit anong gawin ko, mabilis akong gumaling. No? Ayun lang, thank you so much.